Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa mawain Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya'y mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtan nawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos.
Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man. Sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kaniyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Magsitayo na po tayong lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala na ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin
kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi niyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik at pagbisita muli sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At ngayon nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa unang Biyernes ng Abril, muling tinipon tayo ni Jesus Nazareno sa kanyang bisig para humugot ng lakas, para humugot ng pag-asa sa buwan ng Abril. At sa unang Biyernes ng buwan na ito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus Nazareno na kapag ikaw ay nasa mabuti, panig sa mabuti, at nagsasabi ng katotohanan, bakit ka matatakot? Kapag alam mong tama, mabuti, at totoo ang sasabihin mo, kahit merong sasabihin sa iyo ang ibang tao, bakit ka matatakot magsalita? Kapag alam mo sa sarili mo na ang lahat ng mamumutawi sa mga labi at bibig mo ay galing sa Diyos, tama at totoo at mabuti, bakit ka matatakot? Father, ayaw ng mga taong masasama ang katotohanan. Galit sila sa mga taong nagsasabi ng totoo. Kayo ho ba, pagsabihan kayo ng taong, alam mo, may amoy ka. Alam mo, hindi makinis yung mukha mo. Alam mo, masama yung ugali mo. Alam mo, hindi maganda yung pinapakita mong pag-uugali sa iba. Hindi ba't kahit tayo kung minsan nasasaktan? Bakit tayo affected? Bakit tayo nasasaktan? Dahil meron ding katotohanan, kahit 0.01%. Dahil hindi ka masasaktan sa sasabihin ng iba kung hindi naman totoo. Kung wala namang katotohanan, hindi ka magiging affected kung kilala mo naman ang sarili mo at alam mo naman ang totoo sa hindi. Sa unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, sabi ng mga masasama, tambangan natin ang mga taong matutuwid sapagkat hadlang sila sa ating mga balak. Patayin natin, usigin natin ang mga taong nagpapakabuti at nagpapakatuwid. Tignan na lang natin sa kamatayan kung magpapakabuti at magiging tapat pa rin sila sa Diyos. Pero hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi. Dahil sa kahuli-hulihan ng unang pagbasa, sabi doon, yon ang usapan ng mga masasama.
Ngunit sila ay nagkakamali. Bakit? Sapagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natatalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan at kabutihan. Hindi nila naisip ang magandang wakas ng mga taong may malinis na pamumuhay. Ito ang pinanghahawakan din ni Jesus sa Ebanghelyo. Iniwasan ni Jesus ang Judea. Bakit? Dahil maraming gustong pumatay sa kanya doon. Maraming gustong umusig sa kanya doon. Bakit niya inawasan ng Judea? Dahil sabi sa dulo ng Ebanghelyo, walang nangahasdakpin siya sapagkat hindi pa niya oras. Pero makikita niyo ang katatagan ni Jesus na bagamat batid at alam niyang may mga taong gustong pumatay at umusig sa kanya, nanatili pa rin siyang tumayo at nagsasalita ng katotohanan. Dahil batid ni Jesus, alam niya sa sarili niya na ang lahat ng sasabihin niya ay hindi lamang saga ng sarili niya lamang. Hindi lang galing sa kanya. Kanino galing? Sabi sa Ebanghelyo, ang totoo ang nagsugo sa akin. Sino ang totoo na tinutukoy ni Jesus? Walang iba, kundi ang kanyang amang nasa langit. Kaya babalik ako sa sinabi ko nung una. Bakit ka matatakot? Bakit ka mangangamba? Kung alam mo naman na ang lahat ng sasabihin mo, totoo, mabuti, makatotohanan, at galing sa Diyos. Yan ang pinakita ni Jesus Nazareno. Hindi antala sa kanya ang sasabihin ng iba dahil higit na mas mahalaga sa kanya ang sasabihin ng Diyos. Higit na mahalaga sa kanya ang sabihin ang katotohanan kaysa ang magtago-taguan, kaysa ang magsinungaling sa harap ng marami para iligtas lang ang sarili. Kaya walang dapat ikatakot kapag alam mong mabuti, tama at makatotohanan ang sasabihin mo. Sabi ni Bishop June, nung siya ay ordinahan bilang obispo, sabi niya dahil panahon noon, araw noon, ng EDSA Revolution, anibersaryo noon ng People Power, sabi niya, ang makadiyos, makabayan din. Hindi sapat na makadiyos ka lang. Hindi sapat na deboto ka lang ni Jesus Nazareno. Hindi sapat na nagtatraslasyon ka lang tuwing piyesta ng Nazareno. Dapat ang pagiging alagad at deboto ni Jesus Nazareno, kapistahan man o hindi, araw-araw, dapat nakikita sa iyo ang ugali ni Jesus Nazareno. Hindi pwedeng double standard. Hindi pwedeng mabuti ka dito, pag uwi mo, hindi ka mabuti sa kapwa mo. Ang makadiyos, makabayan din. Kung si Jesus nanatili siya sa panig ng katotohanan, ipinakita ni Jesus ni minsan hindi mapapahamak ang taong laging panig sa mabuti at katotohanan. Kaya marahil ito rin ang magandang maging batayan natin
sa darating na eleksyon, sa darating na Mayo, sino ang pipiliin nyo? Dapat 3 batayan. Makadiyos, makatao, makabayan. Hindi lang ginagamit ang Diyos para sa plataforma. Hindi lang gagamitin ng Diyos para sabihin, panig siya sa Diyos. Hindi yung magpipicture ka lang sa fasad ng isang simbahan, sasabihin na, malapit ka na sa Birhen. Hindi pwedeng ganon. Makatao, hindi mo pwedeng gagamitin ang mahirap para lang sa plataforma mo. Sasabihin mo, pro-poor ako. Sasabihin mo, panig ako sa mahihirap. Pero kapag nakaupo ka na, nasaan ang mahihirap? Kasama ba sa adikain mo? Kasama ba sa bisyon mo? Nasa puso mo ba sila? At hindi rin pwedeng hindi makabayan. Hindi pwedeng pansariling interes lang ang iniisip. Tumakbo ka para sa sarili mong bulsa. Yan ang 3 batayan. Makadiyos, makatao, makabayan. Yan ang pamantayan ni Jesus Nazareno. Ang totoong pastol, ang totoong pinuno ay hindi nakaupo sa luklukang trono. Bagkus ang totoong pastol at pinuno, nag-aalay ng sarili sa krus para sa iba. Yan ang pamantayan ni Jesus. Makadiyos, makatao, makabayan. Kaya hindi siya natatakot magsalita ng katotohanan dahil lahat ng sasabihin niya galing sa Diyos, totoo at higit na mabuti. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magpamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Masamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong anak at tinapay. Sa'yo po namin handog buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami ay maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Isidro at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin
kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang merong ngiti sa ating mga labi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
nanaisin aking akungin at babalikatin ang krus mong pasanin kung iyong ibigin iputong sa akin koronang inangkin pantubos sa amin kung pipinin habang alipin sa bahay tahakin krus na landasin galak ay akin hapis ay di pansin ang iyong naisin siyang susundin. Kung iyong hangarin kita'y aliwin at kakalingain ba'y papawin pipilin habang alipin sa bahay tahakin krus na landasin kalakay akin hapis ay di pansin ang iyong naisin siyang susundin kung pipinin habang alipin sa bahay tahakin krus na landasin galak ay akin hapis ay di pansin ang iyong naisin ang iyong naisin ang iyong naisin siyang susundin.
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para po sa Disaster and Relief Fund na ipinatutulong ng ating simbahan sa mga naepektuhan at nasalanta po ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Announcement for Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School po, ang paaralan na Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na po ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para po sa school year 2025 hanggang 2026. Sa mga mag-aaral po na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat po ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para po sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari po kayo mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapastil po sa ating LED screens. Magsilud po tayong lahat at tayo po ay magdarasal ng panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo po ang aming dasal at sakripisyo. Itulad mo po na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Ito'y aming pagdedibosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa upang magmahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan
kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Mga paalala po sa mga nagsisimba pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan po ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang po. Iwasan po natin na magtulakan. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay lobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway, naming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Bago huling pagbabasbas, nais ko hong humingi sa inyo ng panalangin dahil sa unang Biyernes din ng Abril, ipinagdiriwang ko ho ang aking kaarawan. No? So sana, ipagdasal niyo po ako. Hulaan niyo ko ilang taon lang ho ako. Nasa kalendaryo pa naman. No? So sana, ipagdasal niyo po kaming mga pari, batang pari, lalo tigit, na maging tapat kami sa aming bukasyon. Maging tapat kami sa aming pagsunod kay Jesus Nazareno, na lagi kaming pumanig lagi sa katotohanan at kabutihan. Nang sa ganon, balang araw kapag nakadaupang palad na namin ng Diyos, kaya naming masambit, Panginoon, nagmahal ho kami araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, mas sunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eukaristiya, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.